Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Oktubre 18 na tayo, 2023. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at araw-araw ay marami tayong mga pinagkakabalahan, marami tayong mga plano na pwedeng gawin. Yung iba dyan ay nag-a-outing, nagpipilgrimage, at sa likod ng napakaraming schedule na mayroon tayo, pasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya dahil sa mga biyayang ating natanggap, dahil alam natin na palagi hindi tayo karapat-dapat, ngunit dahil sa kanyang hindi masukat na pagmamahal, tayo ay nabiyayaan ng marami dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya sana wag nating kalimutan na pasalamatan siya at purihin siya sa araw-araw na ginagawa natin. Maraming salamat din sa inyo sa patuloy na pagsusubaybay, pakikinig. Ang aking dalangin na maging mabunga ang lahat ng ating mga pagdinila. Yung ating pagsisikap na makagawa tayo ng kabutihan araw-araw ay nasa sa atin. Hingin lang natin ang lakas at ang liwanag na nasa Panginoon upang magabayan tayo sa ating mga kilos at sa ating mga gawain. At sa araw na ito, pakinggan natin ang pagninilay na ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9. Dito napapansin natin na si Jesus ay sinugo na niya ang 72, no? At iba pa na magpalaganap ng mabuting balita. Dahan-dahan ni Jesus na ipinapakita at pinapaunawa sa mga tao na naniniwala sa Kanya na hindi lang ito gawain ni Jesus, kundi gawain din nila. Siguro para sa akin, yun din ang gustong ipaabot ng pagbasa sa ating lahat. Sa sakramento ng binyag na ating natanggap, tayong lahat ay may malaking tungkulin. Tungkulin na maipaabot ang kabutihan ng Panginoon. Tungkulin na maipadama ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang hindi masukat na pagiging ama sa atin. Yung kanyang pag-aalay ng sarili upang makamit lang natin ang kapayapaan, ang pagkakaisa, at ang kaligtasan. Kaya, nang isinugo ni Jesus, mayroon siyang mga inuutos na gawin ng mga naniniwala sa Kanya. Kaya sa atin, ganun din. No? Alam ko marami tayong mga ginagawa. Marami tayong pinagkakabalahan. Ngunit alam ko rin na may mga paraan. No? Alam ko ang Panginoon din naman nagpapaabot ng malaking himala, malaking kababalaghan na gawin natin. Kahit simple lang, napakasimple lang, napakaliit na bagay. Yung pakikinig sa ating kapwa, yung pakikiisa, yung pakikiramay, yung pagbigay ng kaligayahan, yung pagtulong sa ating makakaya, yun yung pinakamagandang balita na pwede nating maipaabot sa bawat isa. Yung pagpapahalaga natin sa ating relasyon, sa ating ugnayan, yung pagpapahalaga sa kabutihan ng komunidad, ng kapayapaan, at higit sa lahat yung pagpapahalaga sa buhay ng bawat isa. Dahil tayong lahat ay anak ng Diyos, tayong lahat ay mahal niya. Kaya tungkulin natin na maipaabot sa lahat ang paghahari ng Diyos na ito. Gaya ng inutos ni Jesus sa 72 at sa iba pa na humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Sana tayo ay magsikap na maisakatuparan at maipakita sa lahat na ang Panginoon ay napakabuti. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, pinupuri at pinapasalamatan ka namin dahil sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa mga biyayang iyong ibinigay sa amin. Sa likod ng aming kahinaan, sa likod ng aming mga pagkakasala, alam namin na hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong pagmamahal, binigay mo ito sa amin. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.